So, hi mga Kaps, kumusta? Sana sa buting kalagayan at malulusog yung pangangatawan. So, ito, diretsahan na tayo. Naalala ko nga kung bakit nga ba nag-viral ang isang VP Sara Duterte noon. Nung meron siyang binugbog na opisyal ng korte na inutusan lang. Inutusan lang ito. Suntok na ito, Ganito ba dapat talaga maging liderato natin? Ito ba ang tatakbo sa 2028 para maging leader ng buong Pilipinas? Paano pag pumalpak ang isang ordinaryong tao? Bogbog? O gagagayahin kagaya ng ginagawa ng tatay niya? Di ba parang, oh my goodness, nakakatakot to. Sa totoo lang mga Kaps, mag-isip-isip po tayo. Huwag naman po yung ganitong leader na pag nagkamali ka, lagot ka talaga. Pahiya ka na sa publiko, nabugbog ka pa. Tingnan nyo ngayon ang problema. Tingnan nyo itong issue ngayon, Ang nakikita natin, VP ngayon, yung nagbabait-baitan, kaso walang ginagawa patungkol sa China. Ang VP natin ngayon, parang nag-aantay lang sunggaban ng posisyon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang VP natin ngayon, nakaabang lang, pangiti-ngiti lang ba? Yung taong pangiti-ngiti lang, tapos pagtalikod mong boom, saksak sa likod, siya na ang bagong Pangulo. Yan ang pinaplano nito. Kaya kung ako sa inyo, isip din, leader na sobrang tapang, nasobrahan. O, tingnan nyo yung tatay nito. Ang tapang, di ba? Pero binenta na pala tayo sa China. Kumusta naman? Gusto nyo na naman mauto, Gusto nyo naman mauto sa mga taktikang ginagawa ng mga Duterte. Ang akala nyong sobrang tapang, ang akala nyong gusto kayong protektahan, sarili lang nila ang kanilang gustong paangatin, Ito mga ginagawa nila kay Kibuloy, di ba? Wala. Protection. Nako. Ano na? Paano na pag si VP Sara nakaupo? Lahat ng mga amiga, protektado na? Pag may mali, paano na? Tapos magreklamo na naman kayo. Dapat di ko pala to binoto, ganyan-ganyan. Ano tayo? Habang maaga pa, alamin nyo na, huwag nyo nang iboto sa 2028 si VP Sara Duterte.